Ang paghahanda ay trabaho ng bawat sektor ng lipunan at ng pamilya. Ang Cebuana Louvillier ay mayroong proteksyon laban sa sunog, sa baha, sa lindol at sa bagyo. Ano ang mga bagay na gagawin natin upang mapaghandaan ang lindol? Handa na ba kayong maging alerto? Bahagi na ng ating buhay ang mga sakuna at kalamidad. Lahat tayo, nasaan man sa Pilipinas, ay maaaring makaranas ng peligrong susubok sa katatagan ng ating loob at kakayahang humarap sa panganib. Ayon sa mga eksperto, maaaring mas lumala ang dumadalas na mga natural calamities tulad ng bagyo at baha dahil sa climate change. Nananatili din ang banta ng The Big One, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa iba pang mga probinsya tulad ng Cebu. Bukod dito, kabi-kabila ang mga aksidenteng nangyayari sa ating kapaligiran. Pero sa kabila ng lahat ng ito, meron tayong magagawa ang maging maingat, handa at alerto. Mahalaga sa bawat individual, pamilya at komunidad ang maging emergency prepared at disaster resilient. Bawat Pilipino dapat alerto. At kasama nyo sa labang ito ay isang doctor, adventurer, rescuer at isang Pilipino na ang tanging hangad ay magligtas at magturo kung paano magligtas ng buhay. Si Doc Ted Esguera. Ako ay si Dr. Ted Esguera. Isa po akong emergency management consultant ng Energy Development Corporation at saka isa akong rescue doctor sa mga volunteer organizations katulad ng Wilderness Search and Rescue, International Disaster Response Network, Israel Aid Philippines at iba pang mga organisasyon. Isa rin akong Expedition and Wilderness Emergency Medical Services Physician ng Philippine Mount Everest Expedition Team at ng Voyage of the Balangay. Ako ay taga Mindanao, particularly sa lungsod ng Davao. Ang aking original mga magulang ay katutubo. Napunta ako sa larangan ng pagsagip ng buhay sa kadahilanan na muntik akong nalunod nung ako'y elementary doon sa ilog na malapit sa eskwelahan namin. Nasa ilalim ako ng tubig, hindi ako maangat. Wala akong kalaban-laban. Meron lang kumuha sa akin at nadala ako doon sa Pampang. So medyo nagkasakit ako kasi may nainom ako mga tubig. Simula noon, naging panata ko na gusto ko mag-aral, maglangoy o magsagip ng buhay. Nung nagtrabaho na ako, tapos na ako sa pagka-doktor. So na-discover ako na I'm into outdoors, tapos isang doktor at na-train sa high altitude medicine nung ako'y nag-abroad. So kinuha ako para sumama sa Mount Everest Expedition Team. Pinaaral nila ako sa Western Himalayan Mountaineering Institute sa Himachal Pradesh sa India. Tapos the succeeding year, 2005, pinaaral nila ako sa Mount Cook sa Aoraki for minimalist mountain operations. No? Bilang rescuer, maaasahan si Doc Ted sa mabilis na pagresponde. Marami akong nasamahang responde sa iba't ibang uri na sakuna. No? Ang hindi ko makalimutan ay 4. Yung milenyo na nangyari noong 2006. Isa din ang nangyari noong 2011 na kung saan doon ako nag-celebrate ng Christmas sa loob ng rescue boat papunta sa Mindanao para mag-responde sa Sendong. Tapos yung Yolanda noong 2013 na inabutan din ako ng Pasko hanggang New Year na sinuyod ko yung belt na kung saan dumaan si Yolanda. Ang pinakahuli na may impact din sa akin, itong Odette na nangyari noong 2021. Sa bawat rescue operation, lalong lumalalim ang commitment ni Doc Ted sa pagtulong sa kapwa Pilipino sa panahon ng mga kalamidad. At sa kabila ng pagiging abala niya, maaasahang partner din si Doc Ted ng Cebuana Louvillier Foundation.
Si LFI ay gumawa ng mga programa through Barangay Resilience Exchange, yung tinatawag na mga austere life support, yung tinuturo natin ngayon sa pagbabaha at kung may lindol at saka mga day-to-day emergencies. Nagagamit tayo ng mga bagay na nakikita lang sa paligid. Ang kailangan lang, ang tao ay may tatlo. Meron siyang conviction na tutulungan ang kapwa niya. Meron siyang kaalaman sa mga tamang intervention depende sa hazard, no? At ang pangatlo, kailangan meron siyang kaalaman paano gumawa at gamitin yung mga indigenous materials. So makikita lang natin sa paligid natin, kung depende kung saan tayo sa Pilipinas, yung pwede nating gamitin at gawin. Yung Alerto program ay isinagawa ng Cebuana Luwilier Foundation Incorporated upang sa gayon, gagawa tayo ng mga intervention katulad ng paano mag-apulan ng sugat, paano buhatin ang tao, tumawid sa baha, na nasa larangan ng siyensya at ng etika para makaligtas tayo ng buhay, para maibsan natin ang karamdaman ng sangkatauhan. Matagal ng advocacy ng Cebuana Luwilier ang disaster resilience. Gusto naming matulungan ang mga Pilipino sa paghahanda, pagresponde at pagbangon mula sa mga kalamidad at sakuna. Bukod sa direktang pagtulong ng Cebuana Luwilier Foundation sa mga komunidad na nasalanta ng bagyo, lindol o anumang kalamidad, itinatag din namin ang Barangay Resilience Exchange o BRX, isang programa na naglalayong maturuan at mapalakas ang kapasidad hindi lamang ng mga first-degree responders kundi lahat ng mga mamamayan. Ang mga produkto at serbisyo ng Cebuana Luwilier ay naglalayon ding makatulong sa mga Pilipino sa pagbubuo ng isang ligtas at protektadong kinabukasan para sa kanilang pamilya. Sa unang bugso ng Alerto, aalamin natin ang mga peligrong kaugnay ng tubig at kung paano natin ililigtas ang ating sarili at ang iba mula dito. Sa unang bugso ng Alerto, aalamin natin ang mga peligrong kaugnay ng tubig. Nagtungo ang Alerto team sa Magdalena, Laguna para ituro sa atin kung paano maging ligtas sa rumaragasang ilog o malaking baha. Simulan natin ang talakayan sa pag-alam kung ano ang iba't ibang klase ng flotation device o pampalutang. Sa ating mga kabarangay, kapag mayroong pagbaha, kailangan gagamit tayo ng mga bagay na makakatulong sa ating kaligtasan. Katulad ng mga flotation devices, mayroon tayong tinatawag na standard PFD o personal flotation device. Ito dapat ang ginagamit ng ating mga barangay, lalo na yung mga nagtatrabaho sa rescue. Yan po ay mandatory at kailangan nasasamahan din ng tinatawag nating helmet at mga iba pang tinatawag nating personal protective equipment katulad ng gloves at tamang sapatos na pantubig o pambaha. Mayroong mga ilang flotation devices na pwede natin gawin maliban sa standard PFD or personal flotation device. Ang tawag nito ay kawayan na pampalutang or kawayan PFD. So pansinin natin, tatlong kawayan yan, mayroon sa likod, nakatali siya papunta dito sa kanyang kanan at kaliwa upang sa gayon siya'y lulutang kapag nasa tubig. Maraming gumagamit ng backpack at pwede itong gawing flotation device. Kailangan lagyan lang siya ng water container na walang laman upang sa gayon ay makatulong sa buoyancy. Ang importante sa backpack ay meron siyang shoulder strap na kung saan pwede natin gamitin at ilagay sa harap at hindi sa likod. Dito naman ay isang tinatawag nating common household na kagamitan
ang lagayan ng tubig. Pwede tayong gumamit ng isang flotation device lang or katulad nito, dalawa, na mayroong tali na iikot sa likod upang sa gayon ay tutulong sa kanyang paglutang. Kung sa mga bata, kailangan mas medyo maliit at 3. Kailangan walang naka-open na mga cover upang sa gayon ay ma-maintain ang buoyancy. Ngayon naman, alamin natin kung ano ang dapat gawin kapag napadpad tayo sa gitna ng malaking baha o rumaragas ang tubig. Ngayon, pag-aralan natin paano tumawid sa isang tubig baha. So meron tayong demarcation, no? Meron akong isang barangay rescuer na kung saan ay tatawid siya sa agos ng baha galing doon sa dulo ng tubig baha na yan papunta sa kabilang dulo. Upang sa gayon na hindi siya maanod, ay gagamit siya ng kawayan na magsisilbing pang-stabilize na. Ang agos ng pagbabaha ay depende sa slope ng lupa. So, hindi lahat ay pwedeng gawin to. Depende din sa lalim. May isang paraan din sa pagtawid kapag mayroong baha. Tinatawag natin itong tandem or dalawang tao na kung saan ay hinahawakan nila ang balikat o yung tinatawag na shoulder strap ng ating flotation device upang sa gayon, sa pagtawid nila ay mayroong stability. Ang isang rescuer ay nakatalikod kung saan doon nanggagaling ang agos at yung isang rescuer naman nakaharap niya ay siya yung nag-i-stabilize upang sa gayon ay hindi sila maanod. So ang magko-command ay yung nasa likod, no? Papunta dito sila sa kabilang panig ng dinadaluyan o ng agos ng pagbaba. Ang baha ay hihiwa dito. Hihiwa upang sa gayon ay hindi sila maanod. Mayroon ding isang paraan na kung saan ay mayroong 3 rescuer na tatawid. So, poporma sila na tinatawag na triangulo or triangle formation. At ang isang rescuer ay nandito nakatalikod kung saan nanggagaling yung agos ng ating baha. Upang sa gayon, hihiwa siya dito at ang kanilang pagtawid ay medyo gagaan. Parang sayaw din na sumasabay. Hindi siya natitinag ng agos ng baha. Ito naman ay isang paraan sa pagtawid sa baha na kung saan ay marami ang mga involved na tao. Itong una ng mga rescuers, ang tinatawag natin ay non-pole assisted. Ibig sabihin, walang kawayang ginagamit. Itong sa pangalawa ay gagamit tayo ng kawayan. So titingnan natin paano sila tatawid at ang tawag nito ay line astern kung saan ay gumawa sila ng linya at ang agos ng baha ay magsisimula dito. Tatama doon sa likod ng ating rescuer na una at tatama dito sa kawayan. Yung gumagamit ng kawayan ay ginagamit kung paano i-check yung dadaanan nila sa pagtawid. At mayroon ding tinatawag na wedge formation na kung saan yung mga responder ay poporma sila, no? Kakantuhan nila ang mga corners ng triangulo. At nasa gitna yung mga locals na kung sino yung weak or mahina, no? Mga matatanda or bata, nilalagay natin sa gitna. Upang sa gayon na yung agos na tatama sa kanila ay hihiwa. So tatawid na sila ngayon. Yung rescuer, siya yung ating point man, may hawak siya na kawayan. Go. Na pang-stabilize habang tumatawid. Yan, sine-check yung dadaanan. So
So tatawid sila, sabay-sabay, na parang sumasayaw. Sa ngayon, ginagawa natin ang wedge formation. Ito yung isang style kung paano tatawid sa may agos na tubig, no? Lalo na sa baha. At itong forma na to ay isang way upang mabuo mo yung solid moving thing, no? In the middle of a flowing water, no? Kaya ito, merong casualty na nilagay natin sa gitna para stable na stable yung ating movement. So makikita natin, may isang tao sa harap na siya yung point man natin at yung pangalawang rescuer, no, sa barangay, siya yung ating stabilizer, no. Mga kabarangay, hindi lang sapat na maging ready tayo sa any emergency o sa sakuna. Dapat meron tayong financial preparedness. Pagkatapos ng malaking dilubyo o trahedya, na kailangan natin ng pera upang magpagamot o ayusin ang bahay o kung anong kailangan nating ayusin. Katuwang ng bawat Pilipino ay ang Cebuana Lhuillier na mayroong produkto upang magabayan tayo na maging handa financially at para maging financially resilient. Kasama natin ngayon ay isang kabarangay na galing sa Cebuana Lhuillier upang mapag-aralan natin kung paano natin ma-access, magamit, matutunan at ma-enjoy yung mga privileges ng produkto ng Cebuana Lhuillier. Ngayon, si Ka Jerry Balauro. Ka Jerry, kumusta? Ayos naman, Doc Ted. Explain natin ano ang pwede nating gawin para maging financially ready ang ating mga kabarangay. Ang Cebuana Lhuillier ay may mga produkto para sa mga nasalanta ng sakuna at mga taong nagkaroon ng aksidente. Meron tayo na Cebuana Lhuillier Protect Max. Ito ay mayroong coverages na death benefit, accidental benefit, meron ditong dismemberment or disablement, at meron din tayong sickness benefit. At meron din ito para sa mga nasunugan. Paano kung ma-avail yung Ka Jerry? Alam mo ba, Doc Ted, na as low as 50 pesos, pwede nating ma-avail ang Protect Max. Pumunta lang tayo sa ating Cebuana branches, as many as 3,000 branches all over the Philippines. At pwede rin tayong bumisita sa ating website. Salamat ulit mga kabarangay. Hindi lang natin matutunan kung paano maging handa sa sakuna or emergency, ngunit pati rin sa financial preparedness. Nagpapasalamat ako sa Cebuana Lhuillier, sa iyo Ka Jerry, at magkikita ulit tayo sa susunod na episode. Salamat din, Doc Ted, at marami akong natutunan sa iyo. Sana, mas marami tayong maproteksyonan gamit ang Protect Max. Ano pa ba ang ibang peligro na hatid ng rumaragasang tubig? Alamin sa pagpapatuloy ng Alerto. Gamit ang ilog sa Magdalena, Laguna, isi-simulate natin ang baha at ipapakita ni Doc Ted at ng mga kasamahan niyang rescuers kung ano ang dapat gawin kapag kailangan nating magsalba ng buhay mula sa malakas na daloy ng tubig. Meron tayong tinatawag na mga standard na pagsagip, no, o pag-rescue, na kung saan ang mga barangay rescuers ay magde-deploy, magkakaroon tayo ng tinatawag na upstream spotter at ang trabaho niya ay upang mag-abiso siya kapag mayroong mga darating na debris. Meron ding downstream spotter upang sa gayon na kung hindi natin nakuha or nasagip yung ating i-rescue, ay makukuha ng downstream spotter. Ang ating mga barangay responders o rescuers ay magsasagawa ng tinatawag na floodwater rescue operations.
Mayroong ganitong mga tinatawag na style sa pagtawid sa ilog baha. Kung saan ang lubid ay sabihin natin straight, no? Ang problema nito ay kung kapag nasa gitna na siya at lulundo yung lubid. So magkakaroon ng tinatawag na V. At siya'y mahihirapan dahil habang papunta siya doon ay nag-upstream na siya. So itong ganitong paraan ay ang paraang mali. Ngayon, ito yung wastong pagtawid na kung saan yung ating primary anchor at ang secondary anchor ay nakadiagonal in relation sa agos ng tubig. So mapapansin natin, yung ating tagatawid ng tubig ay tinutulak lamang ng agos, kaya mabilis. May iilang mga insidente na kung saan yung klaseng baha ay tinatawag nating flash flood or biglaang pag-angat ng tubig sa ilog na kung saan ay may isa or ilang taong matrap doon sa isang protrusion ng ilog or baha or tinatawag natin parang eyelet at kailangan natin silang sagipin. So, ang gagawin natin ay magkakaroon tayo ng tinatawag na rope-assisted water rescue operation. Gagawa tayo ng rope upang sa gayon yun ang tatawiran ng ating responder at pag na-access yung biktima ay ipependulum natin siya. So, dito sa start point, no? Sa origin, so magkakaroon ng vector pool. Meron tayong tinatawag na human bait na kung saan ang ating responder ay inaalalayan ng ating tagline, no? Hinihila ng kabila. Pag nakasentro na siya, nagkakaroon ng V, no? So, you create a V lower. Tapos ngayon, mag-slack siya upang sa gayon hinay-hinay ma-access ang biktima. Itong main line natin, na origin line, ito yung parang di secondary anchor, no? Ito primary. Meron ditong naka-access na lubid na dito ka gagawa ng vector pool. Makikita natin, no? Nung medyo na-secure na yung pasyente, binibigyan natin ng orientasyon na kailangan mag-cooperate siya. Ayan. So, hinahatak siya, vector pool, merong accessory line dito sa kabila para mag-drip sila papunta sa atin. Ayan. So, ito yung vector pool. Ngayon, may tinatawag tayong casualty focus approach sa pagtugon sa baha. Hindi lang dahil kailangan natin tumawid sa baha, kailangan din natin tulungan ang mga taong na tamaan ng baha. Katulad nito ay siya ay nalunod, nagpe-perform na sila ng tinatawag na compression, ang all hands compression. Merong style ang compression na para sa nalunod na tao ayon sa Utstein style. Bantayan natin na baka bigla siyang sumuka at kailangan natin siyang malateral recumbent, no, or mailagay sa kanyang gilid. So itong ganitong paraan, habang ang ating rescue ondoy boat ay papunta doon sa pampang upang mabigyan siya ng tinatawag na definitive care. Through the years, katuwang ng government agencies ang Cebuana Luwilier sa kampanya para sa emergency preparedness and disaster resilience ng ating mga kabarangay. The difference between victims of disasters and victors is how they handle adversities. The first one suffers from the same repeated story. The latter moves forward and builds capacities. You at the barangay level are our engine behind the pursuit of building disaster resilience in the Philippines. In the Department of Science and Technology, we subscribe to the idea that prevention means the difference between disasters and resilience. The Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee has an important role to play in ensuring that risks are understood and relayed down to the community or household level. Every Filipino is our first line of defense against typhoons, earthquakes, volcanic eruptions. We have the power to save lives, save livelihoods through disaster prevention and mitigation. Maraming salamat sa panunood at pagiging alerto. Sana marami kayong natutunan dahil ligtas ang may alam, ligtas ang handa, at ligtas
ang alerto. Hindi dito natatapos ang ating laban para maging emergency prepared ang bawat Pilipino. Bata man o matanda, nasaan man sa Pilipinas. Pinagdadasal naming sana ay marami pa tayong emergency preparedness videos na magawa para gabayan tayo sa paglalakbay sa mundo na puno ng panganib at di inaasahang mga pangyayari. Dahil bawat Pilipino dapat alerto. Asahan nyo na hindi mapapagod ang Cebuana Luwilier Foundation sa laban natin para sa isang ligtas at masaganang buhay para sa lahat. Ang pagiging handa at pagiging alerto ay bahagi na ng pagpapanday ng magandang kinabukasan para sa ating lahat at sa ating bansa. Ang komunidad na ligtas, alerto!